So, paano pa na bibigyan tayo ng search warrant ng Davao? Okay? Going back. Itong si Senador Amy Marcos talaga mga kababayan. Sobra po talaga na nakakainis, nakakagigil na sa katangahan. Itong si Amy Babalu Lacson. 'Di ba? Mga kababayan, grabe po ang pagtatanggol niya dito sa mga Duterte na kahit mali na ay kamping-kampi pa rin. Ito po ang kanyang sinabi. Sana po, samahan niyo ako mga kababayan. O, tumatakbo pa rin si Kibuloy. Dito po sa aking huling topic. Sabi ni Senadora Amy Marcos, demokrasya. Demokrasya daw, aba. Puta, parang gumaya to kay Senador Robin Padilla. Sabi niya, sa mga nasa Kongreso, oy, mga kababayan, parang nakikita nyo, naglabas ng pahayag itong si Sara. Meron siyang kanina, di ba? Pinarinig natin sa inyo. Aba, hindi nagpatalo si Super Tae. Talagang meron din siya. Sabi niya dito sa mga nasa Kongreso, nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay BP Inday Sara. Magsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. My God, I hate trucks. Bakit niya nasabi? Ayon kay Super Tae, ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Wow! My God, I hate trucks. Kabastusan daw sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Isang pangahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Aba, mga kababayan, ibig sabihin ba pag halal ng bayan, kagaya po ni Sara Duterte, bawal lang scrutinize? Sabi niya pa, alalahanin ninyo, ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay pinakamalaki sa kasaysayan. Naghahamon ba kayo sa 32 million o naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Ibig bang sabihin, Super Tae, na kapag malaki ang boto mo, pinakamalaki ka sa kasaysayan, untouchable ka? Ganon? Aputya mga kababayan, pag untouchable ka, ganito na lang ang gawin natin. Diba? Maghari-roke na lang tayo. Mga ka-GB, ano yung pinagsasabi ni Super Tae? Bawal daw galawin. Pinabastos daw natin ang pasya ng taong bayan. Pinabastos daw natin ang eleksyon. We don't fucking care about the election. The election is already been done. We have a vice president. Ano yun? Malaya siyang gastusin ang pera ng taong bayan? In her own vested interest? Ganun ba yon? Kaya nga may tinatawag tayong accountability. Di ba sabi na, hindi mo pera yan. O ibalik natin, hindi mo rin pera yan. Oh. Tapos ngayon hinahanap ng mga congressman, according to you, according sa batas, ang Kongreso, di ba mga kababayan, may karapatan silang halugugin. Saan mo ginastos yung pera? Magkano yung ginastos mo? Di ba? Saan mo ginamit?
lahat ng bagay na yan, kung ito ay ginamit mo sa proyekto, ito ay align doon sa iyong ordinance, anong tawag doon, mandato, sige go, walang problema. Pero pag ito ay may disallowance at parang nanguhula lang doon sa mga line item, ay kaduda-duda. But, again, no one is above the law. Walang pwedeng tumaas pa sa batas natin. Oh, I don't fucking care about 32 million. Tangin, 32 million. Anong pinagmamalaki nyo na 32 million? Nung nanalo si Duterte, ilan siya? Yung Duterte na tatay, mga kababayan, di ba ang boto niyan is nasa 16 ba o 14 million? Tama? 14 million. Si Amy Marcos pa ang tumayo sa ating mga loyalista para sabihin na iboto si Digong na hindi man niya sinabi na dilawan ito. Oh, mga kababayan ko, nagkaroon ng 32 million si Sara. Ang 31 million, binoto nila si PBBM, binoto rin nila si Sara. Equal. Ngayon, yung sobra dyan, yan yung mga DD sheets na ayaw kay PBBM. Yan yung mga tangasunod ni Duterte na ayaw kay PBBM. Kaya si Sara lang ang binoto. At yan din yung mga tao, mga kababayan, na kung saan binoto nila yung ibang mga tumatakbong presidente at binoto nila si Sara Duterte. Anong ibig kong sabihin? Kasi may pagkakataon. Tama po kayo nang naririnig ha. Hindi ito loko. Si Sara Duterte, pumupunta yan, nagrarally yan sa ibang lugar. Iba po ang kanyang kapartner. Although hindi aakyat sa kanya ang kapartner niya, pero makikita nyo sa labas ng venue, meron doon Isko Sara. Pagpunta mo doon sa Isabela, ay pagpunta mo doon sa Naga, iba rin ang kapartner ni Sara. Pagpunta mo sa Pasay, iba rin ang kapartner ni Sara. Hindi po nila itinataas ang pangalan ni Apo Bongbong Marcos. Kaya, iyan ang kwento ng 32 million. Anong sinasabi mo, Amy? Ha? Hinahamon namin ng 32 million? Anak ka ng tinapa, Amy. Nakita mo ba yung maisog? Ilan sila? 8 minions. Hindi nga ata umabot ng 1,000 yung tao doon sa Liwasang Bonifacio. Sa bagay, may 800 lang ata. Di ba? O yung mga maisog sa malalaki dyan, ilan ang inabot? 3,500? Bye na tulig, shoutout po. 12-8, shoutout. Taga saan si 12-8? Di ba taga Araneta ka 12-8? Saan ka rito sa Araneta? Sino? Ano ba pangalan mo 12-8? Di ko kasi makita yung ano rito yung mukha mo eh. Wait lang. Tingnan ko nga yung mukha mo. Hindi ko makita eh kung sino tong 12-8 na to. Taga rito sa amin. John Rex Vlog, thumbs up dan. Yung totoo yung 32 million, bakit laging nilalangaw yung mautog nila? Exactly po. Tama, di ba? Oh. Sabi ni Yani Prenson, 8 minions. Sabi ni Lady Farmer, nawala ang antok mo ko, Sir GP. Saan po? Di ba? O sabi ni Ron Ascares, hindi namin ramdam ang pagka-Vice President ni Sara Duterte. Paano nyo mararamdaman, mga ka-GP? Yung bulsa ang nakakaramdam. Sabi ng iba, sa player daw. Diba? O, Sir Tony Nubla, tama po yan. Biruin nyo, anniversary ng KOJC, 1.5 lang ang dumalo. Oh, parang mga kababayan, hindi kayo aabot ng milyon eh. Sabi nyo may 7 million, 8 million kayo, wala.
Bunganga lang yun. Oh. John Rex Vlog, konti lang sila sa liwasan, mga 500 lang. Lanlan. Maisog, baka iba doon, napadaan lang, may upuan, umupo, nagpahinga. Hindi, yung iba dyan, bayad. Diba? Mac Bernard Ihia, shoutout idol. Shoutout po sa inyo. Ninya Pracolios. Si May hindi marunong magmahal ng May. Okay? Si Aimee hindi marunong magmahal ng kapatid dahil sa miyembro ng mga pasaway at sarili lang nila ang inuuna. What? Ay, mga kababayan, di ako naniniwala na sila Pangulong Bongbong Marcos sarili lang inuuna. Mali yan. Diba? Ma'am Sally Santos, madidaytang sala ni Roque may mayat jay maysa. Ay, datoy. Eh, sige, pagsalain tamanin ni Harry Roque. May mayat gayam jay maysa ya. Sige. Hello? Alam nyo ba nga kahapon, nung nalungkot po yung mga Kojik doon sa Liwasang Bonifacio, parang nawala na sila ng buhay. Abo ako, wala na kaming ano ngayon. Wala na kaming content. Diba? Ganun yung nangyari. Kayo ba naniniwala, mga kababayan, na ang mga Duterte ay may nalalaman sa baho nitong si Aimee Marcos? Press 1 kung naniniwala po kayo. Kasi itong si Aimee, hindi niya po magawang kumalas sa mga Duterte. Diba? Ako sigurado ako, mga kababayan eh. Diba sabi nyo, mahilig sa basketball si Sarah? Ba ang hinala ko eh. Parang sila ni Aimee. Hindi, opinion lang naman yun eh. Hindi ko naman sinasabi na sila talaga, diba? Pero ang pinapaniwalaan ko talaga dito, merong alam ang mga Duterte na baho ni Aimee na ayaw niyang mailabas. Remember niyo po yung sinabi ni Baste dati nung pinagsabihan niya si Aimee? 'Di ba? Warning, winarningan niya po itong si Aimee Duterte na pag hindi pa nanahimik. 'Di ba? 'Yun ang sinabi niya. Kaya feeling ko talaga meron silang alam dito kay Aimee na ayaw ni Aimee na ilabas sa madlang people. Kaya hindi po siya makakalas sa mga Duterte. Sabi ni Bay Natulig, yan ang naisip ko. Iskandal kaya? Yon, may baho na ayaw sumingaw. Baka pasingawin ng Duterte. Iris Casino, kaduda-duda talaga. Bakit pa naalis agad ang mga pulis? Late naman si Ma'am Iris Casino. So siguro nandun pa sa unahan si Ma'am Irish. Diba? Cherry Pie, Ma'am Maril. Baka ampon. Mac Bernard Ihia at the scandal na aita. Loreto Reynolds, hello Sir GP, maditayo ibot-boto daytang Aimee. O kaya nga po eh, di ba? Meron talagang something, mga kababayan. Ano kaya yung something na yan? Sabi naman ni Mac Alvin Bihosano, baka dawit sa Pogo. Nako mga kababayan, 3 lang yan. May skandal, dawit sa Pogo, diba? Yan yung mga yan eh. Sigurado. Isa dyan sa mga yan o kaya T-Bird. General Torre for President. Wag muna natin gawing president, mga kababayan. Okay na sa akin yung PNP chief si General Torre. Pangit naman kung presidente. Ang gawin natin dyan, General Torre for PNP chief. Diba? Pag naging PNP chief, magpalakas siya doon sa Congress. Total marunong naman siyang sumagot. Gayahin niya si General Acop. Ilang taon sa Congress, mga kababayan, lalong gumaling si Acop. Pag magaling na siya, natapos niya na yung ilang years niya, exhaust niya lahat. Kung kaya niya pang mabuhay hanggat gusto niya. Kasi sa congressman, 3 yan. 3 term. Tapos, pag party list congressman, another 3 term ulit.
mga kababayan. So lalabas yan, mahaba-habang panahon, lagpas 20 years. 'Di ba? Kung kaya niya pa, ay takbo naman siya sa Senado. Oh. Sabi ni Sinaida Sagadraka, nagtaka kasi ako noong una. Bakit Sir Digong ang profile? 3 weeks pa lang ako nagsusubaybay sa YouTube mo. Ayan. Oh, lumabas na yung senior. Lumabas na yung isang senior. Ayun nga, hindi nyo po nakikita. Nakaposas yun si Digong. Nakaposas yun, di ba? Oh. Sabi naman ni Cherry Pie, baka naman iba ang tatay. Sino? Si Arsenio Lacson. Lala, nakikipaghiwalay si Amy sa asawa pero di na nag-asawa ulit. Lagi siyang nasa Davao. O baka iba naman ang gusto. Di ba? Nagtatanong lang tayo. Baka naman iba yung gusto, mga ka-GP. Bahay na tulig, may sikrito. May sikrito. May sikrito. May sikreto yan. Kasi kung wala, hindi yan matatakot. Tapos, tama po. Di ba? Sabi ni Malditang Lola, wag kayong ganyan. Magaling si PNP Marbil. Let him decide. Ang may prerogative ba? Ang PNP chief? Hindi po. It is still the president's prerogative if ever that Marbil is going to retire soon, then therefore, mga kababayan, presidente pa rin ang pwedeng mamili. 'Di ba? Prerogative nila yon. Kahit 1 star pa lang si General Torre, pag gusto ng presidente, walang magagawa. Yung mga PMAers dyan. Sabi ni Mac Alvin Bihosano, baka may something sila ni Duterte, yung babae. Hindi yung Duterteng matanda. Dahil si Amy, hindi yan papato sa ano na, uugod-ugod na. Ang papato lang sa uugod-ugod na si Badoy. Sabi ni Leslie Hermosa, baka nga sila ni BP. Yun din inaala ko eh. Kasi may sabi sa akin ng mga daga at pusa ko, hindi daw totoo yung yung basketball player dahil mukhang mani daw ang gusto ni Amy. Taragis. Ay hindi, mani daw ang gusto ni Sarah. Yun ang pagkakasabi. Hindi ko naman syempre tawanan lang naman yun, no? Hindi ko naman confirm. Pero ayaw po si Malditang Lola, no? Tama po. Pero parang Malditang Lola, kayo ba si Mami B? Malditang Lola, kayo si Mami B? Hindi ko alam Hindi ko alam kasi si Mami B galing din sa militar, di ba? Ano yan, meron bang maritisan portion? Wala naman. Nababanggit lang. Si Robin late na dumating sa hearing. Hindi umabot sa tanghalian. Lanlan, paano kung problema na nila yun, Lanlan, kung double blade? Paproblemahin pa ba natin yun? Problema nga yung buhay nga natin, hindi natin maayos-ayos eh. Paproblemahin pa natin kung double blade sila? Bayanan natin yan. Yan yung nila eh. Yan yung gusto nila eh, di ba? Oh. Sabi ni Malditang Lola, ibig kong sabihin, hindi kasi napag-usapan sa mga previous vlogs, Malditang Lola, sabi kasi nila, si Marbil ay pa-retired na. So, kung sino daw yung papipiliin, payag ba daw na maging PNP chief si Torre? Well, kung ako masusunod, gusto ko. Pero, syempre, depende pa rin yan sa presidente. Kung gugustuhin niya na si Torre yung magiging PNP chief niya, why not? 'Di ba? O tapos pag naging PNP chief siya, mga kababayan, pagdating ng mga susunod na taon, pagtapos na yung kanyang term bilang PNP chief, pwede siyang magsenador. Wag mo ng senador. Sa Congress muna siya, magpagaling siya, gayahin niya si Congressman Acop. 'Di ba? Alam, Ron Ascares, isa pang naiisip ko dyan, yung anak ni Amy dati. Kasi dati yan, actually nasangkot yung anak ni Amy dati sa pagdating po sa pinagbabawal na gamot. Nagtataka nga ako na kahit anong gawin mo ngayon, mag-research ka, internet, yung mga tabloid, mga magazine, kahit ano, wala ka nang makikita ngayon na
nagpapakita o mababasa tungkol po dun sa issue ng kanyang anak. Si Borgie Manotok. Wala ka nang makikita. Kaya hindi ko lang alam kung yun ang naging problema. 'Di ba? Leslie Hermosa, ang dami kong tawa sa mani. Pwede maging PNP chief, matapang at may paninindigan. So true, 'di ba? May Sibuk, shout out. Lanlan Burado na. At Perol Dre Micaelo Rehencia, Borgie Manotok po. Tama. Yun. Si Borgie dati mayroon niyang issue. Pero subukan nyo, mag-search kayo. Through internet, through tabloid, kahit magazine, kahit ano pa, hindi nyo na makikita. Merong mga title lang, pero wala na po kayong mababasa. Literal na babasahin. Wala na. Parang pinatanggal. Diba? Sabi ni Rolando Tica, ito pag-anuhan natin, basahin natin. Bigyan natin ng benefit of the doubt si Senator Amy. Di natin alam ang nasa back ng mind niya. Ang sigurado lang siya di papayag na ibagsak sila ni PBBM at di natin alam ang usapan ng magkakapatid na Marcos. Mga kababayan, unang-una, I have a reliable source. Itong reliable source na to, tinanong namin, do you believe na si Amy Marcos ay kakampi natin? Nasa gobyerno tong kausap ko ha. Nasa gobyerno tong kausap namin. Do you believe nakakampi natin si Amy? Ano ang sagot? Walang kaabog-abog. Hindi. Ano pang sabi? Nako. Dito pa kayo magugulantang. Sabi pa na kapag itong si Sara hindi nakatakbo, maaring tumakbo para sa mga Duterte si Amy Marcos. At kapag si Amy Marcos ang naging presidente, same thing lang nang mangyayari kung magiging presidente si Sara. Babalik ang tatanggalin yung EDCA, susuportahan ng China, magbabalik na naman yung mga galamay ni Duterte. Di, Sir Tony, may drugs. May drugs na ano yun, may drugs na issue. Meron yun. Okay? Kaya hindi ako naniniwala kay Amy. Kahit na anong sabihin ninyo. Mga kababayan, dito nga lang ako nakakita ng kapatid. Kasi kami pag-aaway-aaway din naman kami magkakapatid. Pero yung ganitong bagay na tipong halimbawa, sinasaktan na yung kapatid mo. Kung ano-ano na sinasabi. Talagang hindi mo na makain. Pumapayag ka pa, kinakampihan mo pa. 'Di ba? Shoutout po, Mamalditang Lola. Thank you so much po for sharing your blessing. Hindi ako si Mami B, ako si Ate Jing. Hindi, akala ko, meron, kasi si Mami B, di ba, nagpupunta rin dito, isa rin siyang militar. Pero pinakilala naman po kayo ni Tita Carclea, di ba? Sabi niya si Mami Jing. Kaya nagtanong ako kanina, baka mamaya, same account. Yun pala magkaiba. Now I know kasi, dollar yung pinapadala mo, Ate Jing, or Malditang Lola, si Mami B ay yen. Now I know na. So magkaiba po kayo. Salamat po, salamat. Sir Carlos C, thank you. Good afternoon, good evening po rather. Wag nang iboto si Amy, no Duterte, lumitaw si Bibi Gandang Hari, shoutout po. Iris Casino at Philip sa Lilis, shoutout po sa inyong lahat. Okay, so mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. At magkita-kita po tayo bukas ng umaga. Alas 9 po ay magla-live tayo. Sana nga kahit papano bumalik na rin yung 2.0 natin. At bumalik, sana hindi na ito ma-shadow ban. Hanggang ngayon shadow ban pa rin kasi ito eh. Di ko alam kung anong ginagawa sa akin ni YouTube ngayon, bakit kaya pinagtitripan ako. 'Di ba? John Rex Vlog, si Mama
Si Ma'am Ming Bird ata to si Malditang Lola. Ay, hindi ko po kilala si Ma'am Ming Bird. Ba? Ang alam ko lang si matatawa na naman ako sa sasabihin ko eh. Baka sabihin ko na lang si Big Bird. Di ba? Sir Tony Ninubla ang hearing sa Quadcom sa Webes po. Sa Webes. Okay? Mabuhay po kayo niyong lahat mga kababayan. Mag-ingat po kayo at God bless. Bye! Thank you so much sa mga nagtiyaga. Salamat po.